Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan natin tatalakayin ngayon, ito pa sa pagitan ni Israel Davis kontra Kawem Hen Agyarko na kung saan ang kanilang fight schedule po ay sa September 13, 2025 gaganapin sa Windsor Park, Belfast, United Kingdom. Ang mga ito ay nangangampanya sa super welterweight division. Mga idol, sa pagkakaalam ko, nung una kung sinuri ito, undercard sila sa Saul Canelo Alvarez kontra Crawford, pero nabago pala ang fight cards sa Canelo Crawford mga idol, na kung saan isa na nga ito sa nabago na kung saan doon kaganapin ang bakbakan sa United Kingdom. At sa labanan na ito tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis, na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang mong video bilang karagdagang kaalaman para sa ating mga boxing fans. At marami din po kayo makukuha ng mga basihan na posibleng makapagbigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran. Pabor ba kayo kay Davis or dito kay Agyarko, na kung saan bagamat ang sports speech po ay naghayag din po ng prediction, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa ng sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa ating gagawin mamaya na comparison. Unahin natin na sa panig nitong si Kawem Hen Agyarko, kung saan ang boksingerong ito ay may impresibong kartada sa kanyang professional boxing career. 17 wins with 7 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 28 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Orthodox ang stance sa count ratio 41.18%. Last fight, April 19, 2025, nakasagupa si Ryan Keeley. Panalo by majority decision si Kawem Hen Agyarko. Sa eksperyensya o karanasan ng boksingerong ito, mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur boxing din, na kung saan umaabot po, ayon po sa artikulo natin nabasa, umaabot daw po sa 130 total fights. Mga nasungkit nitong si Agyarko sa amateur boxing, nasungkit niya limang beses ang Irish title. National champion siya dyan. 5 times. 6 times national titles, including senior national title. Kasama na doon ang European Championship. At nag-compete din po ito sa WSB, World Series of Boxing. Itong si Agyarko. Sa kanyang karanasan naman bilang isang professional boxer, ang mga matitindi na kalaban nito na kung saan para sa adong sports speech ay nakapagbibigay ng magandang karanasan dito kay Agyarko ay ang laban niya kay Troy Williamson, Juan Carlos Rubio at maging sa kanyang laban kay Ryan Keeley, na kung saan sa laban niya kay Ryan Keeley mga idol naipanalo lamang niya ang laban by majority decision. Closed fight po yun mga idols. Ngayon dadako naman tayo sa skills ni Agyarko. Technical fighter po ito mga idol para sa akin. Malimit sa defensive style, moving around, in and out, footwork na kung saan pinapanatili ang distansya. May pressure fighter style din siya, pero hindi po basta pumapasok sa range ng kanyang katunggali. May mga pabugso-bugsong sugod na kung saan timing. Dahil nga, ito po ay isang technical fighter, kalkulado niya ang kanyang mga galawan. May husay sa opinsa, maging sa dipinsa. May husay pagdating po sa puntusan. At bilang isang technical fighter, may husay at galing din po ito sa pag-counter. Oo. So ngayon, sa kanya naman durability, wala po ako nakitang kahinaan dito sa boksingerong ito. Oo, wala pa ako nakita. So ngayon, sa panig naman ni Ismael Davis, bilang isang professional boxer, si Ismael Davis, may impresibong kartada din naman sa kanyang professional boxing career, na kung saan umabot sa 13 wins, with 6 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pa rin talang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses nakatikim ito ng technical knockout. May edad 30 anyos at ang height 5 foot and 9 inches. Sa stance naman ito ay switch stance. Epektibo sa southpaw, epektibo sa orthodox. May knockout ratio na 46.15%. Ito pong si Davis. Last fight, December 21, 2024, nakasagupa si Sergey Bohachuk, na kung saan
Talo si Davis by 6 round referee technical decision. At sa ikalawang round, pinabagsak siya ni Bohachok, mga idols. Ngayon, dadako naman tayo sa karanasan o experience na itong si Davis. Bago ito pumasok sa professional boxing, mga idol, bagamat hindi kagandahan ang kanyang record as a amateur boxer, isang bisis lang ito napapalaban sa lisensyado na amateur fights. Ngunit, may karagdagang unlicensed fight na maabot sa 12. Oo, 12 fight naman. At dito naman sa kanyang karanasan as a pro boxer, mga idols, dito po talaga siya nag-focus. Mga top ranking po ang mga tumalo sa kanya. Kay si Sergey Bohachok, top ranking po yan sa Super Welterweight Division. Si Josh Keely ay top ranking din po. At hindi po basta-basta si Josh Keely dahil dating amateur boxer din po yan. Na kung saan sa taong 2024, minalas po itong si Ishmael Davis. Dalawang magkasunod po na talo siya. Noon saan una niyang talo sa laban kay Keely noong September 2024. Tapos noong last part of the year of 2024, talo ulit siya kay Sergey Bohachok naman po, mga idol, by technical knockout or referee technical decision. Ngayon, dadako naman tayo sa kanyang skills. Boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Bilang isang boxer puncher, sabi ko nga, willing ito sa brawler o totoo na suntukan. Tagline timing, accuracy. Pagdating sa depensa, average. Sa durability, marunong ma-knockdown. Dahil doon po sa kanyang pagka-technical knockout, corner stoppage, kundi po ako nagkakamali. Na kung saan nakita po ng handler ni Davis na talagang hirap at alam nila na mapipinsala lang po ang kanilang boksingero, so itinigil nila. Total, kung matalo man, may kasunod pa naman na mga pagkakataon, mga idol. Yun yung magandang mindset sa isang trainer, na kung saan nakita nila na hirap na talaga ang kanilang fighter o boksingero, kusa nilang itinigil ang laban. Hindi nila ipinilit. Na kung saan, mga idol, malaki ang tsansa na mapinsala ng husto si Davis sa laban kay Bohachok. Oo, so ibig sabihin, mga idol, hindi po gaano nating pansin kung ito ba ay may ininomphobia, yung tiwala sa sarili. Hindi po to ganon. Siguro baliktad. Determinado itong si Davis na makabangon mula sa kanyang dalawang pagkatalo magkasunod. O lalo na't hindi naman siya gaano napinsala sa kanyang huling laban, bagamat na technical knockout nga naman ito. So ngayon, mga idol, dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Unahin natin sa dako na pagdadausan sa laban. Taga-Ireland itong si Agyarko. Taga-United Kingdom si Davis. Gaganapin ang bakbakan sa United Kingdom. Advantage kay Davis, mga idol, yan. Once na ang laban mawi sa scorecard, closed fight, may tendency na i-award kay Davis. Maliban na lamang kung malayo po ang agwat. Dahil hindi naman ganon kalala ang politika sa boxing dyan sa United Kingdom. Ganun pa man, mananatili na disadvantage po yan sa dadayo na katulad nitong si Agyarko. Oo, yung hometown decision, favoritism, etc. etc. yan. Ngayon, dadako naman tayo sa rankings. Unahin natin sa BoxRec. Out of 2,262 kamaboksing ron lumalaban sa Super Welterweight Division, rank 55 si Davis, rank 51 si Agyarko. So, ibig sabihin, close lang sila, mga idol. Pero, comparison ito, may kaunting kalamangan sa ranking si Agyarko. Ngayon, dadako naman tayo sa boxing scene, kung saan nagtatala po ang boxing scene, rank 1 to 15 sa 4 major title belt or organization sa boxing. Sa WBA, rank 5 si Agyarko, rank 13 sa IBF. Samantala itong si Davis po, wala ang kanyang pangalan sa rank 1 to 15 sa boxing scene. So, ibig sabihin, mga idol, lamang sa ranking itong si Agyarko. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 30 anyos itong si Davis, 28 anyos itong si Agyarko. So, pareho pong nasa prime kalakasan nila ngayon. Dito sa dalawang maglalaban. Ngunit sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage, mas matangkad po ng 2 inches itong si Davis. May ganun din naman sa reach. Sa knockout ratio po, 46.50 knockout ratio ni Davis, 41% knockout ratio ni Agyarko.
So may kalamangan po ng kaunti, which is 5% lang din naman ang diferensya sa knockout ratio dito sa dalawang maglalaban. Pero yun nga, nandito tayo sa comparison, kahit gabuhok pa ang diferensya, dapat nating ihayag sa inyo. So height, reach, power lamang po si Davis. Ngayon sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Galing sa pagkapanalo si Aguiarco, galing naman sa pagkatalo si Davis. Sa experiensya tayo mga idol, nag-ugat sa amateur boxing si Aguiarco. Samantalang si Davis nakapokus sa pro fights na kung saan ang mga kinalaban niya, lalo na sa last 2 fights nito, na kung saan magkasunod ang kanyang talo din naman, mga nasa top ranking. Ibig sabihin mga idols, hindi na rin po matatawaran ang experience nitong si Davis pagdating po sa isang mahirap na laban. Oo, experienceado na rin po siya. So, diyan mga idol, hindi ko minamaliit ang amateur boxing, hindi ko rin po minamaliit ang kakayahan or ang experience ni Davis dito po sa pro fights. So, ilagay ko po dyan sa 50-50 lamang. Kasi dito sa laban na ito, for the first time itong si Aguiarco na mapapalaban sa katulad kadelikado nitong si Ishmael Davis. For the first time niya yan na mapapalaban sa ganun uring opponent. Na kung saan dito masusubukan ang kanyang tibay, ang kanyang diskarte, kung paano siya makapag-adjust sa galaw nitong kanyang katunggali, lalo na't mas malaki ito sa kanya at lamang din sa power. Ngayon dadako naman tayo sa skills, boxer puncher kontra technical fighter. Dito ngayon mga idol, bagamat ang boxing hindi lang naman yan palakasan kundi by strategy. Sa tingin ko may kalamangan ng kaunti si Aguiarco sa skills. Oo. Dahil may husay ito sa depensa. Unlike sa boxer puncher mga idol, although hindi naman lahat ng boxer puncher ay walang husay sa depensa. Pero mas kilala na mahusay sa opensa at depensa ang technical fighter katulad ditong si Aguiarco. So 55-45 in favor of Aguiarco sa skills po. Ngayon, kung i-combine naman ang pagka-boxer puncher, ang laki, ang kalamangan sa power nitong si Ismael Davis mga idol, ay malaking bagay po yan para sa kanyang ikapanalo sa labanan na ito. So ngayon, sinong yamado ko yung sports? Para sa akin mga idol, 50-50. Bakit? Bagamat nasa ranking, nasa world ranking, lamang sa ranking sa boxrec at saka sa boxing scene itong si Aguiarco, bumawi naman si Davis sa physical na appearance. Oo. At doon pa mismo sa kanyang baluarte gaganapin ang laban. Sa physical na appearance sa bumawi Importante 'yon. Laki, mas malaki siya. May kalamangan kundi sa power, combination sa kanyang pagka-boxer puncher. Itong isa maliit, 5'7", technical. Oo, lumaban. Dahil nga kalimitan po talaga sa mga amateur boxer ay may husay at galing sa teknikala na labanan, dahil doon po sa amateur fights ay talagang ang puntusan ang mahalaga. Mahalaga makapagpa-knockout, pero sa puntusan pa rin po talaga yan ang mas talaga ang amateur fights. Sa pagalingan sa puntusan mga idols. So dito mga idol, 50-50 ito para sa akin. Bakit? For the first time kasi mapapalaban si Aguiarco sa katulad ni Davis, na kung saan dito natin makikita kung paano niya i-handle ang pagka-pressure fighter ni Davis, pagka-boxer puncher ni Davis, paano niya i-handle mga idol ang laki ni Davis, paano siya makapag-adjust. Kaya dito ngayon yan mga idol, masusukat pati ang tibay niya once na matatama ang mga solidong suntok mula naman kay Davis mga idol. Bagamat labanan ito ng hindi knockout artist, pero si Davis kasi mga idol sa aking napapansin, madidiin ito kung bumabato na suntok. Oo, so 50-50 ito sa ating ginagawang comparison. Ngayon dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Aguiarco by unanimous decision, split decision, majority decision. So sa puntusan, posibleng mananalo itong si Aguiarco. Pwede ang sports matsansa ba na manalo by knockout, technical knockout itong si Aguiarco. Mga idol, once na magawa ni Aguiarco na mapanatili ang distansya at ma-outbox itong si Ismael Davis, may posibilidad na mapinsala yan. Na kung saan sanhi ng pagkapanalo by technical knockout din nitong si
Agyarko, bagamat hindi ito kilalang knockout artist. Oo. Anong round kaya posibleng mangyari yan? Kuya Dong Sports, sa tingin ko early second half yan mga idol magsimula. Magsimula sa round 7 to 12 rounds. Kung ito ay 12 rounds mga idol na suntukan. Oo. Ngayon, pabor ako na mananalo si Agyarko sa laban. Dahil sa 50-50 ito, sa panig naman itong si Ismael Davis mga idol, gamit ang kanyang height, reach, syempre kalamangan konti sa power, posible once na makadikit ito kay Agyarko or madala niya sa kanyang pagka-pressure fighter itong si Agyarko mga idol, may posibilidad din na ito ay maging dominante sa laban. Lalo na for the first time kay Agyarko ang mapapalaban sa katulad ni Davis. So, posible din na mananalo si Davis by unanimous decision or split decision mga idol or majority decision. Pwede siyang maging dominante talaga sa laban na to. Gamit ang kanyang laki. Oo, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher at may kalamangan pa sa power. Oo, konti. May kalamangan siya konti, 5%. Na kung saan pwede maging dominante rin po yan sa laban. At once na makadikit itong si Ismael Davis, once na makat niya sa ring itong si Agyarko, kumbaga mapasok niya ang range ni Agyarko, delikado si Agyarko din naman knock-out dyan sa laban mula din po sa round 6 to round 10. Delikado si Agyarko dyan. Dahil dyan sa mga later rounds po, posible na may mga pagbabago sa galawan dito sa magkabilang panig. Na kung saan makapasok sa range, madala sa pagka-pressure fighter ni Davis, itong si Agyarko. Delikado din nga si Agyarko na ma-technical ma-knockout sa laban na yan. Oo, magsimula sa 7 to 10 or 6 to 10. Bagamat wala po ako nakitang kahinaan dito kay Agyarko, pero yun nga, once na makapasok, makalapit, makadikit itong si Davis, delikado si Agyarko dahil si Agyarko po mga idol, mas epektibo lamang ito sa suntukan na kung saan pinapanatili ang distansya. Oo. Kung lumapit man ito si Agyarko mga idol, ang estilo nito, nagpakawala ng maraming kombinasyon. Pag pumasok, sabay alis na agad yan. Oo, hindi siya tulad ng boxer puncher na talagang pag pumasok ka, pasok, sabayan kita. Hindi ganon ito. Kasi technical na kung saan malimit na lumalaban na pinapanatili ang distansya. At doon siya epektibo. Kaya kabang-abang na laban, malaking pagsubok ito sa undefeated boxer ng Ireland, mga idols. Oo, malaking pagsubok to para sa kanya. Na kung saan nanganganib nga din po ito na matatalo sa laban na yan. Ang masasabi ko lang, magandang laban po ito. Oo. Saan hindi mapasok sa politika ang labanan na yan once na mawi sa scorecard mga idols para naman fair sa magkabilang panig. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports Pits. God bless po sa ating lahat.